Tulad ng parati nating naririnig sa mga nakakatanda. Ang pag-aasawa ay hindi parang isang mainit na kanin na kapag napasok ka, pwede mo itong iluwa. Dahil ang pag-aasawa daw ay dapat pinag-iisipan ng ilang beses. Kailangan handa ka sa lahat ng aspeto ng buhay. Physically, emotionally, spiritually, and financially. Kaya nga may iba na takot mag-asawa dahil isa itong lifetime commitment. Pero kahit ganon, marami pa rin sa atin ang nangangarap na magkaroon ng makakatuwang sa buhay. Isang taong mamahalin hanggang sa dulo. Isang taong ilalaban kahit sobrang hirap. May iba na nagiging matagumpay sa buhay may asawa. At may iba din naman tulad ko na para bang nagtitiis na lang dahil yon ang tamang gawin. Tawagin niyo ako sa pangalan Trina, hindi na ako masyado magpapakilala pa. Dahil ang gusto ko lang naman ay maibahagi sa inyong lahat ng kwento ko. Isang kwento na sigurado kong marami ang makaka-relate. Ilang taon na rin kami mag-asawa ni David. Lahat naman ng kwento sa umpisa masaya, nakakakilig, nakaka-inspire. Pero kapag tumatagal-tagal, dito na nagkakalabasan ng totoong ugali. At kapag nangyari yon, dito na magkakasukatan ng pagmamahal at pasensya sa isa't isa. Oh, bakit hindi ka pa natutulog? Ay, kasi po hinihintay kita. Akala ko nga nakalimutan mo nang may asawa ka pang uuwian. Saan ka magaling? Kanina bang alas 5 ang tapos ng trabaho mo, diba? Alas 12 na. Huwag mo sabihin nag-overtime ka. Grabe namang overtime yan. Gagawin ka bang anak ng kumpanya nyo? Gaya lang sila Dino nang uminom saglit. Ito naman napahaba ng kwentuhan kaya ngayon lang ako nakauwi. Ayun, oo. Uminom na naman kayo. Aba David, maawa ka naman sa atay mo. Ilang beses ka nang umiinom sa isang linggo. Kung gusto mo magpakamatay, sana sinabi mo, diniretso mo na rin. Ano? Hindi papahirapan mo pa akong ipagamot yung atay mo. Alam mo, ikaw talaga, hanip ka rin, no? Wala ka man lang pag-aalala sa akin. Alam mo, mas lalo lang sumasakit yung ulo ko sa'yo. Bakit ako magiging concern sa'yo kung ikaw nga mismo pinapatay mo yung sarili mo? Ha? Ilang beses na kitang sinabihan na itigil mo na yan. Oh, nakinig ka ba? Hindi. Paano kasi? Sing tigas ng bato yung ulo mo. Anak, alam mo, sermon na naman ang sermon yung ginagawa mo eh. Kita mo na ngang masakit yung ulo ng tao tapos gagatungan mo pa. Ay, ako pa pala yung masama dito. Ikaw tong walang ibang ginawa kundi uminom ng uminom. Kapag talaga nagkaroon ka ng sakit sa atay, ha? Tandaan mo, hindi kita aalagaan. Hayaan kita mga matay dyan. Alam mo, mas mabuti pang mamatay kesa kasama ka araw-araw. Puro na lang bibig mo yung naririnig ko. Buwisit. Hoy! Hoy! Saan ka pupunta? Hindi pa tayo tapos mag-usap! Gising ka na pala. Nakahanda na yung almusal. Upo ka na dyan. May sinangag na dyan. Oh, ito may corned beef. May pritong itlog. Yan yung niluto ko. May kape na rin dyan sa tabi mo. Kakasalin ko lang kaya mainit pa yan. Sige na, kumain ka na. Galit ka pa rin ba? Di ka malang tumabi sa akin kagabi. Ay nako, baka kasi hindi ko mapigilan yung sarili ko at masakal kita nang wala sa oras. Mahirap na. Oh, bigil ka nga dyan. Ang tinatawa-tawa mo. Baka kapag sobra akong nagalit sa'yo, ganun nga talaga yung magawa ko. Sorry na. Wala magalit. Pasensya na kung tumaas din yung boses ko kagabi. Kasi nakakainis ka rin eh, pero alam ko naman na mali ako. Mabuti naman alam mo. Siyempre, concern lang naman ako bilang asawa mo. Ayoko masyado kang malulung sa pag-iinom mo. Kaya nga sorry na eh. Sige na. Sige na, sorry na rin. Sorry, masyado kitang natarayan kagabi. Okay lang yun. Alam mo, dapat lang yun para sa akin, para magising ako. O yan na, bati na tayo ha. Kung
may papangako mo na maaga kang uuwi mamaya, di sige. Oo na, sige. Uuwi ako ng maaga. Hindi ako iinom, promise. Promise talaga yan ha. Pag naulit yung kagabi, sa garahe ka na talaga matutulog mamaya. Promise na nga eh. Ito naman oh. Uuwi ako maaga. Hindi ako iinom. Sige na, kumain ka na. Baka malate ka pa sa trabaho mo. Sige. I love you. Tingnan mo to. Ang ulang. Mag-I love you to ka naman. Nag-iisipan ko. Ako naman oh. Akala ko ba pati na tayo? Ay, naku. Oo na, sige na. I love you too na. Kumain ka na nga lang dyan. Ganoon naman kaming mag-asawa. Mag-aaway, pero magbabati rin naman mamaya. Kaya lang parating ganoon ang nangyayari sa pagsasama namin. Away-bati, sigawan dito, sumbatan doon. Habang tumatagal kasi, mas nakikita namin ni David na marami kaming pagkakaiba. At ang pagkakaiba na yon na nagiging dahilan kung bakit napapalayo kami sa isa't isa. Sa isang bagay lang yata kami magkapareho. Sa pagiging ma-pride. Kapag nag-away kami, walang may gustong magpatalo. Kaya ang ending, ayun, walang naaayos na problema. Hintayin kung sino ang unang titiklop. In short, patigasan kaming mag-asawa. Kulang pala yung nabili kong kandila. Dapat dinamihan ko na eh. Oh, bakit walang ilaw? Brown out? Ay, hindi. Naputulan tayo ng ilaw. Ano? Hindi ka nagbayad. Ako talaga? Ay, di ba dapat sa'yo ko yan tinatanong? Sa'yo ko iniwan yung bill natin. Ang sabi ko, bayaran mo na bago pa tayo maputulan ng ilaw. Pero bukas ka ng bukas. O kaya ayan, magtiis tayo ngayon. Ano? Oo nga pala. Sorry. Dami ko sing iniisip sa trabaho kaya nakalimutan ko eh. Huwag magalala. Bukas na bukas magbabayad ako. Ay, dapat lang. Ano akala mo? Ako mag-aayos niyan. Hindi. Ikaw may kasalanan. Ikaw mag-ayos niyan. Oo na. Sige na. Mag-iwan ka na lang ng pera bago ka umalis tapos ako na bahala. Ha? Ano sabi mo? Ang sabi ko, mag-iwan ka na lang ng pera pambayad ng kuryente. Ako na bahala dun bukas. Sandali. Ako ang nagbayad ng tubig at upa ng bahay. Tapos sa akin pa nanggaling yung allowance natin dito para may makain tayo araw-araw. Ang usapan natin, sa'yo yung kuryente at telepono. O ano to? Ako na naman ang magbabayad ng lahat? Ikaw na muna. Bawasan kasi yung budget ko eh. Nabawasan? Saan mo na naman ginastos yung sweldo mo? Ay, alam ko na. Bumili ka na naman ng bago mong sapatos, ano? Naku naman. At magkano na naman ang bili mo doon? Pag-aawayan na naman ba natin to, ha? Anong masama kung paminsan-minsan bilhin ko naman yung mga gusto ko? Yun na yung problema eh. Yung minsan mo, buwan-buwan mo ginagawa. Ano ba? Matuto ka namang magtipid, hindi yung ganyan, naggastos ka ng gastos Sandali, eh. bakit? Pera ko naman to ah. Ay, baka nakakalimutan mo. May asawa ka na ho. Meron tayong future na pinaghahandaan. Ay, ano gusto mo? Kung kailan tayo magkakaroon ng anak, saka tayo mag-umpisang mag-ipon? Wala akong sinabing ganyan. Ang sinasabi ko lang, hayaan mo akong gastusin sa ibang bagay yung mga perang pinaghihirapan ko. Ito talaga eh. Hindi. Simula ngayon, ako na nga hawak ng sweldo mo. Uy! Ibigay mo sa akin yan ng buo. Ha? At ako na ang magbabudget dito sa bahay. Oy, Hindi ka marunong. Hindi pwede. Pinaghirapan ko yun, pera ko to. Pera na ginagastos mo lang sa mga walang kwentang bagay? Ganon? Napaka-irresponsable mo talaga kahit kailan. So ito na ngayon ang basihan ng pagiging responsable. Alam mo, habang tumatagal, nagmumukha ka ng pera. Puro pera na lang yung laman ng utak mo. Kaya yan, lahat na lang ng frustrations mo sa buhay sa akin mo binubuntong. Alam mo, hindi ka kasi marunong magsaya. Anong hindi marunong magsaya? Oh, ano? Bakit? Masama rin bang maghangad ng magandang buhay para sa magiging pamilya natin? Na kung ngayon pa lang hindi tayo marunong magtipid, hindi tayo marunong magtiis, tingin mo kakayanin natin maging magulang? Hindi! Kung wala ka pa rin balak magtinong sa buhay, aba, sana hindi mo na lang ako pinakasalan. Noon pa lang, easy-go-lucky na talaga si David. Ang parati nga niyang dahilan, you only live once.
Kaso sa kakaganon niya, ayun, halos ako ang madalas na naglalagay sa savings namin. Para kasi siyang parating naglalaro. Gusto niya, masaya lang. Hindi siya nahihirapan. Dahil doon, hindi rin namin maiwasan na pag-awayan ng pera. Actually, yun nga yung madalas naming pag-awayan. Pakiramdam ko kasi wala siyang plano sa future naming dalawa. Ang nangyayari tuloy, unti-unting nawawala ang pagtingin ko sa asawa ko. Na sa tuwing nakikita ko siya, nakakaramdam ako ng pagsisisi na nagpakasal ako sa kanya. Ang hirap naman gawan to ng reports. Masakit na yung ulo ko. Huwag mo na kasing tapusin yan. Kung di mo naman kaya mag-out na tayo. Magpahinga ka naman. Ay, gusto ko mag-overtime Ayoko umuwi sa bahay. Ay, nag-away na naman kayo ng asawa mo, no? Sa bagay, parang di normal sa inyo na wala kayong pinag-aawayan sa isang araw Ay, naku, ngayon ko ba, Sarah? Habang tumatagal, parang nararamdaman ko na hindi talaga kami ni David sa isa't isa. Pakiramdam ko, magdikit lang kami. Parehas kaming sasabog. Girl, wala kang choice kundi ayusin yan. Mag-asawa na nga kayo, di-ba? Lifetime commitment ang meron sa inyo. Kaya hanggang sa dulo yan, aayusin nyo ang dapat ayusin. Napapagod na ako. Nagiging toxic na kasi yung pagsasama naming dalawa ayoko namang maging ganito kami hanggang sa pagtanda. Alam mo, mas maganda kung magpa-marriage counseling kayo. Para, alam mo yun, malaman nyo kung ano yung problema nyong dalawa. Kasi parang, kung kayo-kayo lang nag-uusap, walang maaayos Parehas kasi kayong mataas ang pride. Ay naku nga, mahal naman ang suggestion mo. Yung wala kaming pera para sa ganyan. Saka as if naman napapayag si David, sasabihin niya lang na kaartihan lang yung gagawin namin. O di nag-away lang kami ulit. Ganun din. So ang sinasabi mo ngayon, hahayaan mo na ganyan lang kayo. Ano sanayan lang na ganon. May kilala ka bang attorney? Attorney? Oo, meron. Pinsan ko, sige, remember, attorney yun Matutulungan ba niya akong mag-file ng annulment? Ano? File ng annulment? Seryoso ka ba? Umabot na kayo sa ganyan? Ewan ko. Pagod na ako sa buhay ko. Nakasama si David, okay? Kung ngayon pa lang nakikita ko na parang wala siyang pakialam sa future naming dalawa, how much more pa kung tumagal kami? Teka lang parang nabibigla ka lang. Hindi naman. Pero pinag-iisipan ko na. Total naman nararamdaman kong hindi na niya ako mahal. Ano pang sense para magsama kami, di ba? Advice ko lang sa'yo hindi porket nahihirapan ka na sa buhay na may asawa, susukuan mo na agad. Makikipaghiwalay ka na. Kasi una sa lahat, nangako kayo sa Diyos na magsasama kayo sa hirap o ginhawa. Pero kung gusto mo talagang iwanan si David, desisyon mo pa rin yan. Ang tanong nga lang, sigurado ka na ba? Hanggang dito na lang ba ang kaya mong ilaban? O baka kaya mo naman pala pero ayaw mo lang subukan? Sa totoo lang, hindi ko alam. Masyado pang maaga para isipin ko ang hiwalayan. Hindi ako sigurado kung kaya ko pang ilaban ang relasyon namin ni David. Pagod na kasi ako. Pagod na ako makipag-away. Pagod na ako makipagsigawan. Pagod na ako makaramdam na hindi ako binibigyan ng halaga. At pagod na akong intindihin siya ng paulit-ulit. Kaya ang pakiramdam ko tuloy ngayon, parang hindi ko na siya mahal. Parang ayoko na. Parang gusto ko na lang bitawan ng lahat. Nagpatuloy ang gulo sa relasyon namin ni David. Sa tuwing nag-aaway kami, mas madalas na yung hindi na lang namin inaayos. Siguro parehas namin iniisip na mag-aaway din naman kami bukas.
So bakit pa kami mag-ayos ngayon? 'Di ba? Habang tumatagal, mas lalo ko nararamdaman na nagkakalayo kami ng loob ng asawa ko. Wala nang pakialamanan. Parang wala nang pagmamahal at ilang beses ko yun napatunayan, lalo na sa kanya. Na mga panahon na yon, merong nanliligaw sa akin. Sa office namin yun. Alam ni Kenneth na may asawa ko. Pero alam din niya na nagkakalabuan na kami ni David kaya pilit siyang pumapasok sa buhay ko. At nakakamiss din ang pakiramdam na may nagkakagusto sa'yo. Parang na-realize ko na hindi ako dapat matakot mag-isa dahil kayang-kaya ko palang palitan si David sa buhay ko. Sigurado ka bang hanggang dito lang kita ihatid? Ayaw mo pa sa tapat ng bahay niyo? Gusto mo bang makita tayo ng asawa ko? Oo nga pala. So, paano? Bukas na lang ulit? Ay, oo nga pala. Huwag mong kalilimutan sa Sabado ha. Hindi ako sure kung matutuloy tayo Day off kasi no ni David baka magtaka siya at magtanong kung saan ako pupunta. Pero itetext na lang kita. Sige na, umalis ka na. Bye-bye. Okay, sige. Good night. Good night. Ingat ka. Sana tulog na yung isa sa bahay. Rina, David? pumasok na tayo sa bahay. Aray! Ano ba? Sandali, nasasaktan ako, David! Talagang masasaktan ka. Halika na! Ano ba? David, nasasaktan ako! Bitawan mo nga ako! Sa lahat ng tao, ako pa talaga lolokohin mo? Ha? Ako ba? Ito ba yung paraan mo para mas lalo mong ipamukha sa akin na hindi ako mabuting asawa sa'yo? Oo! Ito yung paraan ko para may paramdam ko sa'yo na hindi sa lahat ng pagkakataon iintindihin kita. At kailan mo pa ako inintindi, ha? Wala ka namang ibang ginawa sa akin kundi isampal sa akin lahat ng mga pagkukulang ko sa'yo. Sa maraming paraan, David. Sa maraming paraan kita inintindi. Pero alam mo kung saan ako napagod? Natulad ko. Niloloko mo rin naman ako. Niloloko? Anong sinasabi mo dyan? Alam mo, hindi ko alam na may babae ka. Catherine yung pangalan niya, di ba? Siya yung malanding babae na panay yung dikit sa'yo. At alam mo, nabasa ko lahat ng kalandian yung dalawa sa chat. Natahimik ka. Kasi akala mo, tanga ako. Akala mo lang yun. Akala mo madali akong mauto pero nagkakamali ka. Alam kong matagal mo na akong niloloko pero David, nanahimik ako. Alam ko na meron ka ng ibang tinitikman pero nagbulag-bulagan ako. Walang nangyari sa amin ni Catherine. Oo, inaamin ko, sige. Sinasakyan ko lahat ng mga ginagawa niya pero ni minsan hindi ko siya hinawakan. Hindi kagaya ng ginagawa mo sa akin. Hindi kagaya ng ginagawa mo sa lalaki mo. Alam mo, hindi ko kayang gawin yung ginagawa mo sa akin dahil mahal kita. Mahal mo ko. Sa salita, oo. Pero sa gawa, hindi. Asawa lang naman yung tingin mo sa akin eh. Pero hindi mo ko mahal. Hindi ako yung taong ipaglalaban mo. At higit sa lahat, hindi ako yung babaeng hindi mo kayang mabuhay nang hindi siya kasama. Alam mo, mas mabuti pa kung maghiwalay na tayo. Wala rin naman tayong patutunguhan eh. Masasaktan lang tayo pareho. Ano sabi mo? Nakikipaghiwalay ka sa akin? Oo. Aminin na lang natin na hindi na tayo masaya sa isa't isa. Huwag na natin ipilit. Huwag natin ipilit na kaya pa kasi alam mo, ang totoo, hindi na. Sigurado ka dyan sa desisyon mo? Gusto mo kong mawala sa buhay mo? Oo. Dahil habang kasama kita, sasaktan lang ako.
Nang gabi ding yon, kaagad ako nag-empake at umuwi sa bahay ng mga magulang ko. Panay ang tanong nila sa akin noon pero ni isang salita, wala muna akong sinabi. Parang pinalipas ko muna yung galit ko bago ko sinabi sa kanila kinabukasan. Nag-expect ako na magagalit sila kay David pero anong nangyari? Parehas silang kalmado. Parehas silang sinabi na kailangan muna daw namin ng space bago magbitaw ng mabigat na desisyon. Pero ng mga oras na yon, desidido na akong makipaghiwalay kay David. Anong ginagawa mo dito? Mag-uusap tayong dalawa. Ano ang pag-uusapan natin? Wala naman na, di ba? Kaya umalis ka na. Kinausap ko yung mga magulang mo. Totoo ba yung mga sinabi mo sa kanila tungkol sa akin? Anong gusto mong sabihin ko? Na naging mabuti kang asawa sa akin? Na kaya mong gawin lahat ng responsibilidad mo? Di ginawa mo naman akong sinungaling. Alam ko naman yun eh. Pero hindi ko lang maiwasan maisip kung talagang malaki ba talaga yung pagkukulang ko sa'yo? Kung talaga bang hindi ako naging mabuting asawa sa loob ng 4 na taon sa'yo? Kung wala kang pagkukulang, tingin mo aabot tayo sa ganito? Yun na nga yung iniisip ko eh. Paano kung panibagong pagkakamali na naman to? Paano kung akala natin paghihiwalay yung sagot sa lahat ng problema natin pero hindi pala? Paano kung hindi pala natin kaya na mawala yung isa't isa? David, tama na. Ikaw na yung nagsabi na panindigan ko yung desisyon ko. Ginagawa ko lang kung ano yung sinabi mo sa akin. Ayoko na. At hahanap ako ng paraan para mapawalang bisa yung kasal natin. Anong akala mo? Ganun lang kadali yun? Hindi. Madaling sabihin pero mahirap gawin. Kaya, bakit hindi na lang natin to ayusin? Wala na tayong aayusin. Tapos na tayo. Ayoko na. Kaya pwede ba? Umalis ka na. Aminin mo sa akin ngayon, mahal mo pa rin ba ako? Hindi mo ba ako narinig? Ang sabi ko, umalis ka na. Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo sa akin sinasabi totoo. Gusto mong malaman yung totoo? Oo. Oo, mahal pa rin kita pero hindi na ako masaya. Yun yung pinakamahirap sa lahat, David. Mahal mo yung isang tao pero hindi ka na masaya. Ha? Bakit? Kasi naubos ka na sa kakabigay, kaya gusto mo nang sumuko. Yun naman pala eh. Mahal din kita eh. Kaya bakit hindi na lang natin to ayusin? Alam kong tanga ako dahil napabayaan kita. Puro sarili na lang yung iniisip ko. Hindi ko napapansin na nasasaktan na pala kita. Hindi ko alam na habang ako nagpapakasaya, nagpapakakampante, tapos ikaw pala yung nahihirapan. Alam mo, gusto kong suntukin yung sarili ko kasi ngayon, nakikita ko na eh. Hindi ko lang maintindihan na kung kailan nagdesisyon na tayong tapusin ang lahat. Saka ko napansin yung mga pagkakamali ko. Baka pwede pa oh. Alam mo naman ako, diba? Hindi kasi sa lahat ng pagkakataon, sapat na yung salitang mahal kita. Kasi kapag alam mong darating ka na sa puntong wala ka ng pagmamahal sa sarili mo, tumitigil ka na. At ako, ubus na ako eh. Kaya David, palayain na lang natin yung mga sarili natin. Kasi habang magkasama tayong dalawa, mas lalo lang nagiging magulo. Pero mahal kita. Mahal na mahal kita. Hindi ko alam na hindi ko pala to kaya. Trina, bigyan mo naman ako ng isa pang pagkakataon. Oh. Asawa mo ko. Ang mag-asawa hindi sumusuko. Hanggang sa uli, ipaglalaban nila yung relasyon nila. Please, umabang pa tayo. Kahit ngayon lang. Kahit sa huling pagkakataon lang. Kita ko sa mga mata ni David na gusto pa niyang ilaban ang relasyon ko pero ako tong may ayaw na. Alam ko kasing mangyayari. Magkakaayos kami tapos hindi rin magtatagal. Babalik kami sa dati. At natatakot ako na baka masanay na lang ako sa sakit. Sa araw-araw na pagbabangayan,
masanay sa kung ano lang ang kayang ibigay sa akin ni David. Hanggang kailan ka makikipagpatigasan dyan sa asawa mo? Correction, ex-husband. Anong ex-husband ka dyan? Ano ka ba? Kahit anong gawin mo dyan, kahit tumambling ka pa, kasal pa rin kayo ni David. Asawa mo pa rin siya. At ibig sabihin, may obligasyon ka sa kanya. Ay, nag-usap na kaming dalawa, natapusin na namin ang lahat. Okay? Hahanap na lang kami ng paraan kung paano namin gagawin yung annulment. Sinabi ko na sa'yo to noon uulitin ko ulit. Hindi biro ang annulment. Trina, hindi siya yung sasabihin mo lang sa batas na ayaw nyo na kasi hindi na kayo masaya. Walang hiring-hiring, rejected agad yan, girl. Ano gusto mong gawin ko? Makipag-ayos ka kay David. As simple as that. O tapos, ano? Para na naman kaming mga sirang plaka, ganon. Paulit-ulit na lang. Ay naku, ayoko na ng ganong klaseng buhay. Eto gusto mo ng real talk. Pero sige, kahit ayaw mo, ibibigay ko pa rin sa'yo. Kasi for the past few days for the past few weeks, medyo naiirita na ako sa'yo. Bakit na naman? Naano ka ba? Ang arte-arte mo. Nakikipag-ayos sa'yo si David. Gusto niyang subukan niyo ulit. Humihingi ng tawad, di ba? Pero lahat ng sisi sa relasyon niyo, nako, di ba sa kanya mo binabaling? Diba, may pagkukulang ka dun. Diba, nagloko ka? At higit sa lahat, diba, mahal mo pa? Oh, anong kaartehan yan? Sarah, hindi mo ako maiintindihan kasi hindi mo pa naman nararanasan yung sitwasyon ko. At talagang hindi ko mararanasan yan. Dahil hindi ko hahayaan na umabot kami sa ganyan ng magiging future husband ko. Hindi ako nagmamatigas kung alam kong may kasalanan din ako. Okay? Hindi ko tataasan ng pride ko kung pwede namang pag-usapan ng maayos ang lahat. Pero ikaw, eto, sige, gusto mo talagang manatili na ganyan Bahala ka. Makipagmatigasan ka. Tignan ko lang kung saan naabot yung pride mo, ha? Ano na naman? Alam mo, naiirita na ako sa'yo. Bakit ka ba nandito? Nandito ako para makipag-ayos sa'yo. Wala nang ang aayusin. Matagal nang sira yung relasyon natin. Pwede bang magpakatotoo ka naman? Ginagawa ko na nga yung lahat para hindi tayo tuluyang magkahiwalay kasi alam kong kaya pa Alam kong pwede pa nating ayusin to. Ay, pumayag ka sa gusto ko, diba? Sabi mo pa nun, hindi ka maghahabol sa akin. At kilala kita. Pag binitawan mong sinabi mo, papanindigan mo yon. Kaya kahit alam kong nabigla lang ako sa sinabi ko nung gabing yon, wala na akong magagawa na sabi ko na. O pues, binabawi ko na ngayon, okay? Alam kong hindi ko kaya. Ayoko mawala ka Hindi pa ako handa. Alam kong marami akong pagkakamali sa'yo pero ngayon, handa akong bumawi sa lahat. Ayoko nang mahirapan. Ayoko nang masaktan. Ayoko nang maramdaman yung parang kailangan ko pang magmakaawa sa'yo. Parang kailangan ko pang magmakaawang pansinin mo lang ako. Na kailangan ko pang magpapansin sa'yo, maglambing sa'yo. Na kailangan kitang sigawan at awayin para malaman mong mali na yung ginagawa mo. Tao lang naman ako Napapagod ako. Patawarin mo ako. Handa naman akong bumawi Handa akong magbago para sa'yo. Para sa ating dalawa. Huwag ka naman munang sumuko. Kaya pa natin to Bakit? Ano bang kaya mong gawin para sa akin? Kahit ano. Liligawan kita ulit tulad ng dati. Ipapakita ko sa iyo ulit kung bakit mo ako minahal noon. Kung bakit pumayag kang magpakasal sa akin. At kapag naalala mo ulit, sinisiguro kong hindi ka masasaktan habang kasama ako. Mas lalo ko nakita ang pagpupursige ni David na magkaayos kami. At aaminin ko, unti-unting lumalambot ang puso ko. Pero tulad ng sinabi ko kanina, natatakot ako na baka bumalik lang kami sa dati. Ayoko na ng toxic na relationship. Pagod na ako makipaglaban. Pero natatakot din ako na baka mamaya mali pala tong desisyon ko. Kung kayo ang nasa kalagayan ko, anong gagawin nyo?
kung kayo ang nasa isang maingay at magulong pagsasama, ipaglalaban niyo pa rin ba? Sana matulungan ninyo ako. Nagpapasalamat, Trina. Alright, nag-iwan siya ng tanong. Kung kayo yung nasa kalagayan daw niya, anong gagawin natin? Anong gagawin ninyo? Kung kayo yung nasa isang maingay at magulong pagsasama, ipaglalaban nyo pa rin ba? Okay. Eto lang yan Ang takot kasi ditong si Trina, baka mamaya, pag nagkabalikan, gano'n na naman ang mangyari. Mauulit na naman yung katoksikan. May experience na naman niya yung toxic relationship. Mag-aaway, magbabangayan, mapapagod, maririndi, nakakainis. Hanggang sa magagalit ka na lang talaga dun sa tao. Tapos baka mamaya pagsisihan niya na, ba't ba nakipagbalikan pa ako? Okay, may ganun, di ba? Lagi na lang yun yung ginagawa natin. Pag halimbawa, kailangan natin talaga mag-decide dun sa dalawang sitwasyon. Baka kasi mamaya, maulit na naman. Ba't lagi yun ang tinitingnan ninyo? Yung mauulit. Bakit lagi na lang mas mabigat yung baka mamaya pagsisihan ko lang yung pakikipagbalikan ko. Ba't di nyo tinitingnan yung brighter side? Baka mamaya this time iba na. Kasi ako masasabi ko lang kasi since nagtanong siya kung ako ba o tayo ba ang nasa kalagayan niya, anong gagawin natin? 'Di ba? I can say na your relationship deserves a second chance. Why? Kasi iba na kasi to. Yun nangyari sa inyo ngayon ay iba na. 'Di ba? Bakit ko nasabing iba? Kasi 'di ba lagi niya sinasabi na paulit-ulit lang naman to Lagi lang naman kami nag-aaway Puro katoksikan lang naman talaga. Alam ko na mangyayari. No, this time it's different. Why? Kasi noong nag-aaway kayo, ano bang ginagawa ninyo? Pinapalipas niyo yung panahon na hindi niyo na lang pinag-uusapan. Hindi niyo na lang inaayos. Kasi nga, yun nga, iniisip niyo, bukas mag-aaway naman tayo. So, ba't pa natin naayusin? Sige, pataasan na lang tayo ng pride. Sige, patigasan na lang tayo. Nasaan kayo sa ganun? 'Di ba? Lagi ganoon yung nangyayari sa inyong relasyon. But this time, I can say that this is different. Why? Kasi ito yung away ninyo na naghiwalay talaga kayo. Ito yung away ninyo na nag-empake ka, Trina, at nagpunta ka sa nanay mo. Ito yung away ninyo na umabot ka sa point na sinabi mo sa asawa mo na gusto ko nang makipaghiwalay. Gusto kong maging legal yung paghihiwalay natin. Kaya ko nasabing iba to. Ito kasing paghihiwalay na to, alam nyo, pwede itong mag-trigger sa mas magandang pwedeng patunguhan. Kasi noon, pwedeng isipin na, pwedeng iniisip nyo kasi na, or si David din na mag-aaway lang naman kami pero hindi naman kami naghihiwalay. Ganun lang naman kami At saka normal naman yung siguro sa mag-asawa since na-experience niya na, meron palang chance na maghiwalay pala kami. Di ba yung sitwasyon na yun, pwedeng mag-create ng takot sa'yo. Ng takot din sa kanya. And I think and I believe na nangyari yun sa kanya. Kasi, nangyari? Ito, hinahabol-habol ka niya ngayon. Di ba? Siya ngayon yung humihingi ng pangalawang pagkakataon. Noon, di naman niya ginagawa kasi di nga kayo naghihiwalay ngayon, naghiwalay na talaga kayo. So parang pwedeng naisip niya na, possible pala na maghiwalay pala kami. So nag-create yun ng takot sa kanya. Kaya pwedeng yun na makapagpagising sa kanya na, okay, sige, i-acknowledge ko na yung mga pagkukulang ko, yung mga maling nagawa ko, i-acknowledge ko na lahat ng yun, babaguhin ko, susubukan kong baguhin yung sarili ko. Kung ang problema namin, yung masyado kaming ma-pride, babawasan ko na. Diba? Kung yung pag-inom-inom ko palagi, yun ang problema, babawasan ko na. Natry ko magbago at yun naman sinasabi sa'yo ng asawa mo. Merong kulang din sa'yo I-admit mo na meron ka rin naman talagang pagkukulang. Na meron ka din namang mali. Ano bang ginawa mo? Diba? Nung nag-aaway kayo, naghanap ka ng shoulder to cry on. Meron kang ibang
pinapasok sa buhay mo. Hindi man naging kayo talaga, pero muntik na, di ba? Muntik na. Meron kang ibang sinandalan. So may mali ka rin. Na hanggang ngayon hindi mo pa ina-admit. Sa inyong dalawa, sa ngayon, masasabi ko na ikaw ang mas mataas ang pride. You never said sorry for what you did. Diba? Pero tong si David, nag-sorry siya sa'yo. Ikaw, di mo pa nagagawang mag-sorry dun sa nagawa mo. Gusto mo makipaghiwalay na kaagad. Kaya ako nasabi na, this time, iba to. Kasi naghiwalay na kayo eh. Naakala ninyong dalawa, hindi mangyayari. But still, at the end of the day, nasa sayo pa rin naman talaga yung desisyon. Buti nga, Buti nga hindi sa'yo ipinapamukha yung ginawa mong panloloko sa kanya nun eh. Okay, sige. Sabihin na natin, sige, hindi ka nagloko. Naku, bala ka. Kasi pwedeng sabihin na, di naman ako nagloko eh. Bakit? Di naman naging kami. Okay, di naging kayo, pero may ginawa ka, di ba? Yun lang masasabi ko sa'yo, Trina, So, kaya ako nasabi na this time, maybe we can say na your relationship deserves a second chance. Ikaw na rin naman nagsabi, lumalambot naman na yung puso mo, di ba? O, baka tama din yung mga magulang ninyo na baka kailangan nyo lang talagang huminga. Yun lang, huminga. Di ba, noong umalis ka sa pamamahay ninyo, paano ka na makipag-usap kay David? Napansin mo ba? Nung magkasama kayong dalawa, sa tuwing nag-uusap kayo kahit na wala pa namang bagong problema, taas ang boses mo. Pero nung nagkahiwalay kayo, nandun ka sa mga magulang mo, tumataas ang boses mo, pero kung mapapansin mo, medyo, alam mo yun, kumakalma ka kahit pa paano. At sabi mo, lumalambot yung puso mo.